Ang dalawang truck na ito ay may kargang 200 kilo ng nitroglycerin nang biglang sumabog ang truck na nasa unahan nila. Sa kabutihang palad, medyo malayo ang pagitan ng dalawang truck mula sa pagsabog. Kung hindi, ang nitroglycerin na kanilang dala ay tiyak na sumabog rin at ang buong convoy ay agad na magiging abo. Sa katunayan, kakaharap lang ng convoy sa isang krisis. Inatake at napalibutan sila ng isang grupo ng mga magnanakaw. Agad namang nagkaroon ng barilan sa pagitan ng dalawang panig. Dahil alam nila ang matinding panganib ng nitroglycerin, pinili nilang huwag nang pahabain ang labanan. Sa tamang pagkakataon, agad nilang pinaharurot ang mga truck upang makatakas. Gayunman, mas malalaking panganib pa ang naghihintay sa kanila sa unahan. Ang transport convoy na ito ay pagmamayari ng isang non-governmental organization na dalubhasa sa pagbibigay ng serbisyo sa transportasyon at seguridad sa gitnang silangan. Sa madaling salita, sila ay isang grupo ng mga bayarang sundalo o mercenaries, at ang ating pangunahing tauhan na si Jack ay isa sa kanila. Balikan natin ang 9 na buwan na nakalipas. Isang kudeta militar ang naganap sa rehiyon, dahilan upang malugmok sa kaguluhan ang buong bansa. Tuluyang naibagsak ng kudtang ito ang dating monarchical na pamahalaan. Noong panahong iyon, si Jack ay may hawak na isang security assignment. Ang kanyang kliyente, isang mayamang lokal na negosyante, ay naghahanda ng lumikas palabas ng bansa dahil sa lumalalang kaguluhan. Tinanggap ni Jack ang escort mission na ito. Kinagabihan, maingat na nagmaneho si Jack papunta sa bahay ng negosyante. Dahil sa kudeta, maraming rebelde ang nagkalat sa mga lansangan. Dumaan si Jack sa masikip na bahagi ng palengke at matagumpay na nakarating sa bahay ng kanyang kliyente. Pagdating doon at matapos makipagkita sa kanyang mga kasamahan, pumasok siya sa mansyon. Abala ang negosyante sa pag-iipon ng pera. Iniabot nito kay Jack ang isang bungkus ng dolyar bilang bayad para sa misyon. Sa mga sandaling iyon, dumating ang isang babae sa bahay ng negosyante. Siya ang manager ng isang lokal na oil rig, pansamantalang pinapalayas ng negosyante si Jack at nag-usap sila ng babae. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Jack ang isang grupo ng mga tiwaling pulis. Sa paraang hindi malinaw, nalaman nila na maglilipat ng bansa ang negosyante kaya agad silang dumating para humingi ng pera. Bagaman bodyguard si Jack, hindi siya maaaring makipag-away sa pulis maliban na lang kung talagang hindi maiiwasan. Pagpasok ng mga pulis, tumanggi ang negosyante na magbigay ng pera. Nagalit ang isa sa mga opisyal, hinugot ang baril, pinatay ang negosyante, at inihanda na kunin ang cash. Nang marinig ang putok ng baril, agad na lumaban si Jack at ang kanyang grupo. Dahil top-tier mercenaries ang squad ni Jack, napakadali para sa kanila na talunin ang grupong iyon ng mga tiwaling pulis. Matapos nilang tanggalin ang mga pulis sa labas, maingat na pumasok si Jack na nakataas ang baril. May isang tiwaling opisyal na nagkukubli sa likod ng pinto, nagbabalak ng sorpresa. Sa kabutihang palad, napansin siya ng kasama ni Jack sa oras. Natapos ang labanan at napuksa ang buong grupong tiwaling pulis. Nang makita nilang patay ang negosyante, mabilis na pinangunahan ni Jack ang kanyang mga tauhan palabas. Habang pauwi, tinawagan niya ang kanyang nakababatang kapatid para humingi ng tulong. Balak kasi ni Jack na tumakas mula sa bansang iyon sa gitnang silangan. Ngunit hindi sapat ang perang mayroon siya para makapamuhay sa ibang bansa. Kaya naisipan ni Jack na kunin ang pera mula sa sip ng negosyante. Si John, ang kanyang kapatid, ay isang eksperto sa demolisyon at may sapat na pampasabog para mabuksan ang sip. Sa simula, ayaw makipagsapalaran ni John. May asawa at anak siya, at plano na ang lumisan din mula sa gitnang silangan at manirahan sa Paris, France. Gayunpaman, hindi napigilan ni John ang paulit-ulit na panghihikayat ng kapatid. Wala rin siyang gaanong ipon. Sa pera na iyon, magiging mas maayos ang buhay nila ng kanyang pamilya. Kaya't nagtungo ang dalawang magkapatid gamit ang isang pickup truck, dumaan sa maraming checkpoint upang marating ang vilya ng negosyante. Maliwanag nilang pinagbahagi ang gawain, si Jack ang magbabantay sa labas, habang si John ang hahawak sa sip at buong focus sa paglalagay ng pampasabog. Biglang may narinig si Jack na mga yabag malapit. Itinaas niya ang baril upang sumilip at nakita ang isang unit ng Special Forces na papalapit. Bago pa nakapagbigay ng babala si Jack kay John, pumasok na ang unit sa bahay. Kakapose lang ni John matapos ilagay ang bombang may timer nang mahigpit siyang hinawakan ng dalawang sundalo mula sa Special Forces. Nang magtapos ang bilang pabalik, nataboy si John at ang dalawang sundalo ay marahas na nabagsak dahil sa malakas na pagsabog. Dahil umakit ito ng mas maraming Special Forces, hindi nakalaban si John at siya ay inaresto. Ipinataw din sa kanya ang krimen ng pagpatay sa mga tiwaling pulis at kalaunan ay nakulong siya.
Samantala, dinala ni Jack ang pamilya ng kanyang kapatid sa tago. Dahil sa pagkakasala at pakikiramay sa kanyang kapatid, patuloy na hinanap ni Jack ang paraan para mailigtas siya. Dinala ni Jack ang kanyang sister-in-law at mga pamangkin sa isang liblib na bayan na mayaman sa langis at napapaligiran ng maraming drilling rigs. Dahil sa hindi matatag na sitwasyon, madalas na inaatake ang lugar ng mga magnanakaw, dahilan upang sumabog at magliyab ang isang oil rig. Mabilis na kumalat ang apoy at lumalala kung hindi mahanapan ng paraan na mapatay ang apoy. Nangamba sila sa posibilidad ng mas maraming nasawi. Matapos kumonsulta sa mga eksperto, iminungkahi ng babaeng direktor ng kumpanya ng drilling na gumamit ng malakas na nitroglycerin upang patayin ang apoy sa pamamagitan ng paggawa ng contrablast. Tinatayang kakailanganin ng 100 kilo ng nitroglycerin. Nagkataon na may nakaimbak na 200 kilo ng nitroglycerin sa isang solar power plant na 800 kilometro ang layo. Agad na naghanap ang direktor ng mga transporter. Naiintindihan niya ang labis na panganib ng nitroglycerin, kaya kailangan niya ng mapagkakatiwalaang driver at isang seguradong transport team. Agad na naisip ng direktor si Jack at ang kanyang mercenary team. Nang magkita at marinig ang mga detalye, mahigpit na tumanggi si Jack. Napakadelikado ng nitroglycerin, kahit maliit na pagkakamali ay maaaring sumire sa truck at ikamatay ng mga lalaki. Ngunit handa ang direktor. Binanggit niya si John, na nasa kulungan, kung papayag si Jack na gawin ang transport, gagamitin ng direktor ang kanyang pera para mailabas si John sa bilangguan at tumulong. Matapos ang misyon, bilang karagdagan sa $1 million na gantimpala, ipinangako rin ng direktor na ililigtas silang 4 palabas ng gitnang silangan. Nag-atubili si Jack, ngunit hindi na nakatiis ang asawa ni John na hindi kumilos para makasama muli ang kanyang asawa at makalaya mula sa kakilakilabot na lugar na iyon. Nakiusap siya kay Jack na tanggapin ang alok. Dahil sa kalagayan, napilitan si Jack na tanggapin ang misyon. Kailangan mo lang i-drive ang mga supplies dito, ang kumpanya na ang bahala sa iba, sabi ng direktor. Hindi naglaon, dumating ang mga kasapi ng dating team ni Jack upang sumama sa kanya. Sila rin ay inarkila ng direktor. Matagal-tagal na mula noong huling magkita sina Jack at ang iba pang miyembro ng team. Mula nang umalis si Jack, si Paul na ang humalili bilang leader ng grupo. Hindi ordinaryong tao si Paul, puno ang isip niya ng mga kalkulasyon. Nagkunwaring sumasang-ayon kay Jack, ngunit lihim siyang may malalim na sama ng loob. Kahit sa transport mission na ito, may hiwalay siyang agenda. Matapos buuin ni Jack ang team, tinupad ng direktor ang kanyang pangako. Gamit ang kanyang koneksyon at pera, nakalaya si John mula sa kulungan. Nang gabing iyon, pagkitang muli nila, agad na nagbanggaan ang damdamin nina John at Jack. Nais ni John na patayin ang kanyang kapatid doon mismo. Sa kabutihang palad, naabutan sila ng ibang tao at napigilan. Sa huli, sa panghihikayat ng lahat at sa taos-pusong paghingi ng tawad ni Jack, unti-unting tinanggap at pinatawad ni John ang kanyang kapatid. Matapos lubos na maunawaan ang mga detalye ng misyon, hiniling ni John na ihanda nila ang 2 specially modified na truck para sa pagtransport ng 200 kilo ng nitroglycerin. Upang masiguro ang maayos at ligtas na transportasyon, pinaayos ng lubusan ni John ang mga truck. Handa na ang lahat at umalis ang team. Para hindi madetekta, tinakpan ng team ni Jack ang convoy bilang isang international aid group at gumamit ng peking pasa upang makalusot sa mga checkpoint. Bilang eksperto sa pampasabog, lubos na nauunawaan ni John kung gaano kakilakilabot ang nitroglycerin. Kaya kumuha muna siya ng maliit na sample. Gusto niyang lubos na maunawaan ng lahat kung ano ang kanilang dinadala at ang napakalaking kapangyarihang nakakawasak nito. Tanging sa ganoong pangunawa magiging maingat at seryoso sila sa misyon ng transport. Habang nasa biyahe, ginamit ng team ang mga peking pasa upang makalusot sa mga military checkpoint. Dumaan sila sa kabundukan at nakarating sa solar power plant. Pagkatapos ng ilang oras ng mabilis na pagmamaneho, inutusan ni Paul ang kanyang mga tauhan na supulan ang mga tauhan ng plant. Pagkalipas ng ilang dosenang minuto ng paglilipat ng mga kalakal, naisakay nina Jack at John ang 200 kilo ng nitroglycerin sa mga truck. May natirang isang tubo, na winalang bahala ni John at inilagay lang sa ibabaw ng isang oil drum. Bawat isa, sina John at Jack, ay nagmaneho ng kanya-kanyang truck papunta sa warehouse upang i-load ang kargamento. Maingat nilang inililipat ang bawat tubo ng nitroglycerin papunta sa sasakyan, ngunit hindi napansin nina Jack at John na ang mga tauhan ng planta na nakagapos ay patuloy pa ring naghahanap ng paraan para makatakas. Habang umaalis ang dalawa, may isa sa mga tauhan ni Paul na naiwan upang masiguro ang kanilang ligtas na pag-atres. Ngunit bago pa siya makaalis, isang tauhan ng planta ang biglang sumunggab sa kanya.
Nagkasuntukan ang dalawa, at sa gitna ng kaguluhan, natabig ang isang tubo ng nitroglycerin. Biglang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog, na tuluyang sumira sa buong bodega. Nang makita ang nangyari, agad na pinaharurot ni Jack ang mga truck upang makabalik sa bayan sa pinakamaikling oras na posible. Dahil dito, naghanda si Clara, ang deputy leader, na baguhin ang ruta. Dapat ding banggitin na dati silang nagkaroon ng relasyon ni Jack. Ngunit ang biglaang paglisan ni Jack ng walang palem ay nagdulot ng galit at sama ng loob kay Clara. Habang naglalakbay ang convoy, nagkaroon ng pagtatalo sina Clara at Paul. Dahil sa galit, lumipat si Clara sa truck ni Jack, habang si Paul naman ang nagmaneho ng lead car. Hindi nagtagal, may nakaharap silang military checkpoint sa unahan. Naalala ni Clara at ng iba na wala namang nakatayo roon dati. Naramdaman niya ang kaba at masamang kutob. Naunang lumapit si Paul upang makipag-usap. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi ito mga sundalo, kundi grupo ng mga tulisan. Diretsyong humingi ng pera ang pinuno, ngunit tumanggi si Paul na magbayad. Naging tensyonado ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Fatboy, isa sa mga kasamahan, at lumabas ng truck. Tinanggal niya ang aid sign sa sasakyan at nagsinungaling na gamot ang laman nila, at maraming refugee ang mamamatay kung hindi sila makararating agad. Ngunit hindi nagpatinag ang pinuno at lumapit kay Fatboy habang nakatutok ang baril. Sa hindi inaasahan, biglang nagpaputok si Paul, at nagumpisa ang putukan. Tinamaan si Fatboy at bumagsak. Mabilis na nagulo ang sitwasyon, at ang buong lambak ay napuno ng palitan ng bala. Lumabas sina Jack at John upang lumaban at protektahan ang nitroglycerin sa mga truck. Lumilipad ang mga bala sa hangin, ngunit wala ni isang tumama sa mga tubo ng nitroglycerin. Napatumba ni Jack ang machine gunner, pinagsama ang lahat, at mabilis na umalis. Habang hinahabol sila, nagpaulan ng bala ang mga tulisan. Ang isa sa mga motorista ay umiwas sa mga bala. Sa kritikal na sandali, si Paul ay sumungaw sa bintana at nagpaputok ng ilang tumpak na bala, na patumba ang mga humahabol. Isang sasakyan ang nawala ng kontrol at nahulog sa bangin, habang ang isa naman ay tumagilid. Lumabas si Paul at muling nagpaputok upang tuluyang alisin ang banta. Matapos iyon, nagpatuloy sila sa biyahe. Ang off-road vehicle ang nanguna upang mag-scout ng daan. Ngunit bigla na lang binago ni Paul ang ruta at tumungo sa hilaga. Medyo nagulat si Clara, ngunit mariin ang desisyon ni Paul kaya napilitan ang lahat na sumunod. Ang hilagang ruta ay mas mabilis, ngunit mas mapanganib dahil puro bundok. May 8 oras na lang sila upang makabalik sa bayan. Habang tinatahak ang kabundukan, biglang dumaan ang lead vehicle sa isang landmine, sumabog ito kaagad. Agad na bumaba ang mga tao sa likuran at nag-ingat, ngunit walang nakita. Napagtanto ni John na hindi sila inatake, kundi aksidenteng pumasok sa isang minefield. Dahil dito, kumuha siya ng bakal na kadena upang gamitin ang pinakaprimitibong paraan sa paglinis ng mga mina. Nakita ito ni Jack at agad na tumulong. Magkasama nilang hinayla ang kadena, dahan-dahan, upang masiguro ang daan. Pagkaraan ng ilang hakbang, may tunog na metal na kumulansang. Nilapitan ni John at nakita ang isang nakabaong landmine. Maingat niyang nilinis ang alikabok, tinanggal ang mina, at inilagay sa gilid ng daan. Pagkatapos ay nagpatuloy silang dalawa sa paghila ng kadena. Bigla na lang nakarinig si Jack ng click sa ilalim ng kanyang paa, napakon siya sa isang mina. Agad na lumapit si John upang subukan itong i-disarm, ngunit napagtanto niyang anti-tank mine ito, at wala siyang paraan upang tanggalin ito. Sinabihan ni Jack ang kapatid na mauna na at iwan siya, ayaw niyang maging pabigat sa grupo. Tumanggi si John at nagpumilit na iligtas siya. Sinabihan niya si Jack na iunat ang mga kamay. Mahigpit nilang pinagsiklop ang mga daliri, sabay nagbilang hanggang 3, at sabay silang tumalon pa atras. Sa kabutihang palad, ang minang natapakan ni Jack ay depektibo at hindi sumabog. Ngunit bago pa sila makapagsaya, may lumitaw na sniper sa bundok at nagsimulang magpaputok sa kanila. Agad na gumanti ng putok ang grupo. Dahil nakasuot ng camouflage ang sniper, hindi nila ito agad matukoy. Ngunit nang tuloy-tuloy itong nagpaputok, nahanap nila ang kanyang posisyon. Itinaas ni Jack ang grenade launcher at sunod-sunod na nagpaputok sa bundok. Katatapos lang ng labanan ng aksidenteng makatapak sa mina ang isa sa kanilang kasamahan, sumabog siya agad. Wala nang oras para magdalamhati, mabilis nilang inayos ang kagamitan at sinuri ang nitroglycerin sa mga truck. Doon nadiskubre ni Jack na tinamaan ng bala ang water pipe ng truck ni Jay. Dahil sa kakulangan ng oras, nagdesisyon si Paul na hatiin sa dalawang grupo ang kanilang puwersa.
Sina Paul at Jack ang magpapatuloy, habang sina Clara at John ay maiiwan upang ayusin ang truck. Pagkatapos, magkasama nang umalis sina Jack at Paul sakay ng truck. Mabilis at delikado ang pagmamaneho ni Jack, tumatawid sa bundok at ilog. Nang marating nila ang matarik na bahagi ng lupa, binilisan ni Jack ang andar at pinaakyat ang truck. Buo ang kumpiyansa niya sa sariling kakayahan, sigurado siyang hindi sisabog ang nitroglycerin kahit sa matitinding talbog. Hindi nagtagal, narating nina Jack at Paul ang isang lawa. Bumaba si Jack upang sukatin ang lalim. Nang makumpirmang ligtas, tinawid niya ang truck sa tubig. Ngunit pagkalabas, lumubog ito sa putikan. Sa kanyang karanasan, naitulak ni Jack palabas ang truck mula sa putik. Ngunit bigla na lang, binunot ni Paul ang baril at binaril si Jack. Tinulak niya ito palabas ng truck, tapos pinaharurot ang sasakyan palayo. Sa totoo lang, 50 kilometro na lang ang layo nila sa bayan. Kumpiyansa si Paul na kaya niyang marating ito mag-isa, plano niyang angkinan ng buong $1 milyon na gantimpala. Samantala, natapos ni John ang pagkukumpuni ng truck at agad silang umalis ni Clara. Habang nasa daan, nadaanan din nila ang matarik na bahagi. Mas maingat si John, kumuha siya ng isang tubo ng nitroglycerin mula sa kargamento, inilagay sa gilid ng bundok, at pinasabog. Nang gumuho ang lupa, nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay. Di nagtagal, narating nila ang lawa. Nakita ni John ang mga bakas ng gulong sa gilid at alam niyang malalampasan iyon. Gayunman, bumaba pa rin siya at lamusong sa tubig upang gabayan si Clara. Sa puntong iyon, hindi pa niya alam ang sinapit ni Jack. Pagkatawid nila ng ligtas, huminto sila upang magpahinga. Pagtingala ni John, nakita niya ang truck ni Jack sa itaas ng bangin, at tila nagkaproblema ito. Maaaring nasira ang brake system o ang gearbox dahil kahit anong pilit ni Paul, hindi niya maipasok sa gear ang truck. Pagkalipas ng ilang sandali, na-stock ang gulong ng truck ni Paul. Sa sumunod na segundo, pinaandar niya ito pababa sa burol, ngunit dahil sa matinding paguga, sumabog kaagad ang mga tubo ng nitroglycerin sa loob ng truck. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Napatigil sina John at Clara, natulala sa kanilang nasaksihan. Habang gulat na gulat pa sila, biglang lumitaw ang ilang mga residente ng lugar at tinawag sila upang humingi ng tulong. Dali-daling lumapit sina John at Clara, at doon nila nakita si Jack, nakahandusay sa lupa, halos wala ng malay. Agad siyang binuhat ni John at isinakay sa truck. Doon na rin ipinaliwanag ng mga lokal kung ano talaga ang nangyari. Habang buhat-buhat si Jack, muling ipinagpatuloy ni na John at Clara ang kanilang biyahe, kailangan nilang makarating agad sa bayan. Una, upang patayin ang apoy sa oil rig, at pangalawa, upang mailigtas ang buhay ni Jack. Todo apak sa silinyador si John, halos lumipad ang truck sa kalsada. Ngunit, gaya ng kasabihan, hindi dumarating ang kamalasan ng paisa-isa. Muli silang hinabol ng isang grupo ng mga magnanakaw. Dahil nakatutok si John sa pagmamaneho, hindi niya magawang lumaban. Kaya si Clara ang kumilos. Matapos ang ilang pagtatangka, matagumpay niyang napasabog ang sasakyang humahabol sa kanila. Dahil sa tapang ni Clara, nakatakas sila mula sa panganib. Mabilis na nagmaneho si John pabalik sa bayan. Sa kasamaang palad, ang mga tauhang inupahan ng direktor ng drilling company ay inatake ng mga armadong kalaban habang nasa ere. Binagsak ang kanilang helicopter, at walang sinuman ang nakaligtas. Dahil dito, wala nang taong pwedeng umakyat sa oil rig upang pasabugan ang kargamentong explosible. Sa gitna ng desperasyon, tinutukan ng direktor ng baril ang asawa ni John. Ipinilit niyang ipasok ni John ang truck sa oil rig at pasabugan ito, dahil iyon na lang ang tanging paraan upang mapigilan ang mas malaking trahedya. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, napilitan si John na sumang-ayon. Ngunit bigla, isang putok ng baril ang umalangaw mula sa likuran. Si Jack pala iyon, pilit pa rin niyang ginamit ang kanyang natitirang lakas upang barilin at patayin ang direktor, iniligtas ang pamilya ni John. Alam niyang wala na siyang oras, kaya naupo siya sa upuan ng driver, pinaandar ang truck, at buong tapang na pinasok ito sa oil rig. Sa sumunod na saglit, isang napakalakas na pagsabog ang gumulantang sa lahat. Isinakripisyo ni Jack ang sariling buhay para mailigtas ang buong bayan, isang kabayanihang hinding-hindi malilimutan. Matapos ang lahat, tuluyang pinatawad ni John ang kanyang kapatid. Nagsimula silang muli ng panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Ang pelikulang ito ay nagbibigay ng isang matinding karanasan, puno ng tensyon, sakripisyo, at pagmamahal sa pamilya. Mula sa bawat segundo ng kanilang paglalakbay, habang nagdadala ng 200 kilo ng nitroglycerin, dama ng manunood ang kaba at panganib sa bawat eksena.
Bagamat may ilang hindi kapani-paniwalang detalye, tulad ng mga bala na kailanman ay hindi tumama sa mga explosibo, hindi nito binawasan ang ganda ng pelikula. Naipakita pa rin ang lalim ng damdamin ng mga tauhan, ang galit ni John, ang kasakiman ni Paul, at ang kabayanihan ni Jack sa huli. Isang pelikulang dapat mapanood ng lahat ng mahilig sa action thriller, puno ng habulan, putukan, at mensaheng naglalarawan ng sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Maraming salamat sa panunood. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Ay comment mo sa ibaba.